Ngayong araw narinig natin sa Ebanghelyo kung papaanong tinuturuan naman tayo ng ating Panginoon na magpumilit at huwag magsawa sa tuloy-tuloy na pagdarasal. Noong Martes narinig natin kung papaanong importante sa ating buhay sa pamamagitan ni Marta o ni Maria ang pagiging malapit sa ating Panginoon. Ibig sabihin, ang primacy o yung pangunahing kahalagahan ng panalangin. Kahapon naman tinuruan tayo ng ating Panginoon kung papaanong manalangin noong tinuro niya ang panalangin ng Ama o ang panalangin na Ama namin. At ngayon, ang tinuturo niya ay ang walang sawa na pagpupumilit at tuloy-tuloy na panalangin. Ano bang ibig sabihin ng pagpupumilit sa panalangin? Ang ginamit ng talinghaga ng ating Panginoon ay kapag tulog na ang isang tao, pero ang kaibigan ay nagpupumilit pa rin na kunin o mag-ask, magtanong ng kanyang pangangailangan. Sa kontekstong ito, noong mga panahon kasi na yon, yung mga pinto nila hindi naman katulad ng mga pinto natin ngayon na mayroong bisagra, madaling buksan. Noong panahon na yon, wala namang bisagra. Meron silang malaking kahoy na nakalagay, tapos ilalagay nila yon, ihaharang sa pinto, tapos lalagyan ng beam, and then maglalatag sila ng higaan nila, saka sila matutulog. So ibig sabihin, ng mga panahon na yon, kapag nakasara na ang pinto, bago ito mabuksan, lahat talaga may istorbo. Kaya nung panahon na yon, kapag merong kumatok, talagang malabo na pagbuksan. At ganun din naman yung sinasabi sa atin ng Panginoon. Kahit na may mga bagay na parang imposible na sa panalangin, kahit may mga bagay na parang ang hirap-hirap na nating matanggap, kahit na may mga pagkakataon at panalangin tayo na parang imposible na at wala ng pag-asa, ang paalala sa atin, magpatuloy pa rin, magpumilit pa rin, magdasal pa rin. Pero ang tinuturo din sa atin ito ay huwag magsasawa. Sa ating unang pagbasa, tinuturo ni San Pablo na magpatuloy, magpumilit at huwag magsawa sa paggawa ng kabutihan. Ibig sabihin nun sa mga natanggap natin, sa mga narinig natin na mabuting balita at sa mga natututuhan natin sa buhay, sana tuloy-tuloy pa rin yung paggawa ng mabuti. Hindi hanggang pakikinig lang, hindi hanggang pagsisimba lang. Pero ang panalangin o ang panawagan ni San Pablo sa mga nakikinig sa kanya ay kung ano yung natutuhan, tuloy-tuloy pa rin na isabuhay, tuloy-tuloy pa rin na gawin. In the same way, sa ating pananalangin, kahit na parang walang naririnig o parang walang nakikinig, kahit na parang walang naibubunga, ang sinasabi sa atin ng Panginoon, humingi kayo at kayo'y bibigyan. Humanap kayo at kayo'y makasusumpong. At kumatok kayo at kayo'y pagbubuksan. Pero lagi din nating alalahanin na sa ating pananalangin, sana tuloy-tuloy din ang ating paniniwala sa Diyos at tuloy-tuloy din ang ating paghahanap sa Kanyang kalooban. Dahil kahit tuloy-tuloy yung ating panalangin, hindi naman natin talaga pwedeng i-expect na kung ano yung hinihiling natin, yun talaga ang ibibigay ng Panginoon. Dahil minsan, kung ano yung hinihiling natin, oo ang magiging sagot ng Panginoon at yun ang ibibigay niya. Pero minsan, sa mga panalangin natin, pwedeng hindi ang sagot ng Panginoon, pero may ibibigay siya na mas nakabubuti sa atin. In the same way, minsan din naman ang sagot niya hindi oo, hindi hindi, pero pwedeng ang sagot niya sandali lang. Maghintay ka, hindi pa panahon.
At gano'n ang mga sagot ng ating Panginoon, minsan oo, minsan hindi, minsan teka lang, maghintay ka, dahil yon ang mabuti para sa atin. Kaya nga ang paalala din sa atin ng ating Ebanghelyo, ang Ama natin ay mabuting Ama at ibibigay niya hindi yung mga nakasasama, kundi ang mga nakabubuti. Kaya ang mensahe sa atin ngayon, tuloy-tuloy lang, palagi lang magdasal, palaging magpumilit, dahil ang ating Ama ay mabuting Ama. Pero lagi nating tandaan, sa ating panalangin, maaaring ang sagot minsan oo, minsan hindi, pero may ibibigay siya na mas mabuti, pero minsan, teka lang, maghintay ka. Amen.